Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at may 35 taon na karanasan sa pagiging doktor. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, mangpakain na nakakapinsala sa iyong bato. May mga pagkataon ba na nakikita mo ang mga sariwang hipon at isda sa palengke at napapaisip ka kung bakit sinasabi ngang maraming tao na ang seafood ay nakakatulong sa kidney at mayaman sa calcium, ngunit habang patuloy mo itong kinakain, lalong humihina ang iyong kidney? Ang tanong na ito ay tila kakaiba, ngunit ito ang dahilan kung bakit maraming may sakit sa kidney ang hindi sinasadyang inilalagay ang kanilang sarili sa panganib. Ang tila hindi nakakasama na pagkain ng seafood upang magpalakas ay isa sa pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa maraming matatandang pasyente. At ito rin ang dahilan kung bakit dapat ninyong panorin ang buong video ngayon upang lubos na maunawaan ang tunay na kalikasan ng seafood sa paggana ng kidney. Naalala ko pa ng malinaw ang kaso ng isang ginang na 58 taong gulang mula sa Bacolod. Siya ay may stage 2 kidney failure. Ngunit dahil narinig niya sa kanyang kapitbahay na ang alimango ay nakapagpapalusok ng dugo at nakakatulong sa kidney, kumain siya nga alimango ngang 3 beses sa makakasunod na araw. Pagkalipas lamang ng ilang araw, tumawag siya sa akin na balisa, "Dok, namamaga ang mukha ko, ang bigat ng mga paa ko, at nahihirapan akong huminga." Nang suriin, dumobla ang kanyang creatinine level, halos manghina ang kanyang kidney, at kailangan niya ng emergency dialysis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang pagod at pagkalito sa kanyang mamata nang pumasok siya sa emergency room. Isang taong medyo stable, ngunit dahil sa isang pagkain na tila malusok, muntik nang mawala ang kanyang buong paggana ng kidney. At sa totoo lang, marami sa inyo na lampas 50 taong gulang ay nahaharap din sa parehong sitwasyon. Akala natin ang hipon, alimango, at pusit ay malinis, masustansyang pagkain na nakpapalakas, ngunit para sa mga may mahinang kidney, ang mga pagkaing ito ay minsan parang nagdaragdag ng pasanin na nagiging sanhing pagbara ng nga dumi, pagbaba ng ihi, mas maraming pamamaga, at matagal na pagkapagod. Kailangan lang kumain ng malingang 1 o 2 beses, at ang creatinine ay maaring mabilis na tumaas. Kaya sa video ngayon, gusto kong tulungan kayo na suriin ang 5 uri ng seafood na tila nakapagpapalusok, ngunit sa katunayan ay nakakapinsala sa kidney at maring-maging sani ng mas mabilis na pagbagsak ng kakayahan sa pagsala. Ang ibabahagi ko ay hindi para matakot kayo, kundi para magkaroon kayo ng tamang kaalaman upang maprotektahan ang inyong kidney araw-araw. At tandaan ninyo, panoorin ang buong video. Dahil ang ika-4 na uri sa listahan ay isang pagkain na kinakain ng maraming pamilya araw-araw nang hindi nalalaman, at ito ang tahimik na sumisira sa kidney. Bahagi 1. Paano nakakapinsala ang seafood sa kidney? At ang mga ligtas na pagpipilian. Mahal kong kaibigan, madalas akong tanungin ng maraming tao, "Dok, bakit ang seafood na itinuturing na masustansyang pagkain ay nagiging panganib sa mga matatandang may mahinang kidney?" Tamang-tama ang tanong na iyan dahil kung hindi natin naintindihan ang mekanismo, madali tayong makakamali na akalain na ang pagkain ng seafood ay laging mabuti at mas maraming protina, mas malakas. Ngunit sa katotohanan, ang kidney ng mga nasa edad 60 pataas ay hindi nakatulad ng sa kanilang kabataan. Kapag lubos ninyong naintindihan ang mekanismo sa likod ng katotohanan ito, malalaman ninyo kung paano kumain ng mas ligtas habang tinatamasa pa rin ang masarap na lasa ng seafood. Ang kidney ay isang organ na may kakayahang mag-regulate ng maingat at may tungkulin itong magsala ng protina, purina, phosphorus, potassium, at maraming iba pang metabolic waste. Kapag ang kidney ay malusok sa kabataan, kahit ano ang kainin ng katawan ay malilinis sa loob ng ilang oras. Ngunit sa mga matatanda, lalo na sa mga may pinagbabatayang sakit tulad ng alta presyon, diabetes, fatty liver, o stage 1 o 2 kidney failure, ang kakayahan sa pagsala ay kapansin-pansing bumababa. Ang masangkap na karaniwang nailalabas ng katawan ay ngayon ay naipon, na lumilihang ang nitrogenous toxins na nagiging sanhi ng pamamaga, pagkapagod,
mabilis na tibok ngang puso, mababaw na pagtulog, mabigat na likod, at matagal na pangangati ngang balat. Marami na akong nakasalamuha na nagsasabing kapag kumakain sila ngang hipon, pusit o kabibi, bumibigat ang kanilang katawan. Lubhang nababawasan ang dami ngang ihi, at nakakaramdam sila ngang pananakit sa tiyan. Ang mapangyayaring ito ay hindi sanhing karaniwang problema sa panunaw, kundi mga senyales na ang kidney ay labis na nagtatrabaho at tahimik na humihinging tulong. Lalo na, ang nga seafood na mayaman sa purina tulad ng kabibi, matabang isda, pusit, o malalaking hipon ay madaling maging sanhi ng biglang pagtaas ng mga metabolic waste na ito sa dugo, na nagbibigay ng presyon sa kidney, na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo at matagal na pagkapagod ng katawan. Gayunpaman, gusto kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi lahat ng seafood ay nakakapinsala at hindi na kailangan itong iwasan ng buo. Ang mahalaga ay malaman ninyo kung aling uri ang nagbibigayng pasanin, aling uri ang ligtas na pagpipilian, at kung paano kumain upang maging magaan pa rin ang kidney at matamasa pa rin ang masarap na pagkain. Sa buong panahon ng pagsubaybay sa maraming matatandang pasyente na may sakit sa kidney, napansin ko na ang mataong nakakaintindi ngang mekanismong ito ay mas madalas na nagpapanatili ngang kanilang kalusugan. Hindi sila takot o pabaya, kundi alam nila kung paano pumili ang tamang pagkain para sa kanilang yuktong kalusugan. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi kong binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga prinsipyo, pagkilala sa mga salarin, at pag-unawa sa mga eksepsyon upang makakain ka ng malayang ngunit ligtas. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman na ito, huwag kalimutan na sundan ang Songhui Hifegia channel upang bawat linggo ay matuto tayo ng mga simpleng bagay na makakatulong na mapanatiling malusog ang kidney sa mas mahabang panahon. Dahil kapag bumaba na ang paggana ng kidney, napakahirap ng proseso ng pagaling. Kung mas maaga ninyong naintindihan, mas mapapanatili ninyo ang stable at matatag na paggana ng kidney sa paglipas ng panahon. Bahagi 2. Pagsusuri sa panganib ng seafood sa kidney. Mahal kong kaibigan, ngayon ay dahan-dahan nating unawain kung bakit ang seafood ay maaring maging isang malaking pasanin sa kidney ngamga na sa gitnang edad at matatanda. Marami sa inyo ang nag-iisip na basta bawasan lang ang pagkain, magiging ligtas na, ngunit sa katotohanan, hindi ito ganun. Ang problema ay hindi kung gaano karami ang dami, kundi kung anong uri ng seafood ang pipiliin mo at kung paano ito nilalabas ng katawan ng isang taong may mahinang kidney. Sa katunayan, may ilang uri ng seafood na naglalaman ng napakaraming purine at phosphorus kaya kahit kaunting dami lang ang kainin, ay sapat na upang doblehin ang pangangailangan ng kidney sa pagsala ng dugo. Sa isang kabataan na malusog pa, madaling iprosesong kidney ang lahat ng bagay, ngunit sa mga matatanda, ang ma-filtering kidney ay may mga senyales ng pagkasira, panghihina, o pinsala dahil sa matagal na alta presyon, hindi regular na blood sugar, o oxidative stress. Sa ganong sitwasyon, kahit isang milang ng hipon, alimango, o pusit ay maring magpabagal sa kidney at hindi nito kayang iproseso ang dami ng animal protein na ito. Tuwing kumakain kang hipon, alimango, pusit, o iba pang seafood na mayaman sa protina, ang katawan ay sumisipsip ng malaking halaga ng purina, phosphorus, at potassium. Sa isang malusog na kidney, ang mga sangkap na ito ay nasasala at nailalabas sa ihi. Ngunit kapag may na ang kidney, ang dami ng mga sangkap na iyon ay naipon sa dugo na nagpapataas ng urea, creatinine, at iba pang nitrogenous blood levels. Mula doon, nagiging sanhi itong acidosis na nagpapapagod sa katawan, nagdudulot ng pulikat sa gabi, panghihina ng kamay at paa, pangangatingang balat, at maging pamamagangang nga paa at mukha. Ang ilang pasyente na nakasalamuha ko ay naglarawan pang pakiramdam pagkatapos kumain ng seafood na parang hinahatak ang katawan, mabigat ang ulo, mas mabilis ang tibok ng puso, at kakaunti ang ihi. Hindi ito isang normal na reaksyon nege panunaw kundi isang malinaw na senyales na ang kidney ay labis na nagtatrabaho. May isang pag-aaral na isinalin at inilathala sa Johns Hopkins University
na nagsasaad na ang pagkain lamang ng humigit kumulang 150 gramo ng seafood na mayaman sa purin 2 beses sa isang linggo ay maaring magpataas ng panganib ng stage 2 hanggang 3 kidney failure na mag-progress sa stage 4 and 40%. Ang bilang na ito ay nagtulak sa maraming eksperto sa buong mundo na mas matindi pang magbigay ngang babala tungkol sa pagkontrol ng protina mula sa seafood sa mga taong may bumababang paggana ng kidney. Mula sa pananaw ng isang taong sumasama-sama may sakit sa kidney sa loob ng mahigit 10 taon, napagtanto ko ang isang bagay, hindi lahat ng seafood ay nakakapinsala, ngunit may mga uri na mabilis na nagpapagod sa kidney ng mga matatanda. Kaya naman, ang pagpili ng tamang uri ay higit sa lahat. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maliit ngunit napakadaling ilapat na tip. Mas bigyan ng prioridad ang nga uri ng isdang may puting laman, magaan, mababa sa protina tulad ng hito, tilapia, o dalagang bukid. Ang mga uring ito ay madaling tunawin at kaunti lamang ang lumilikha ng toxins para sa kidney. Sa kabilang banda, dapat iwasan ang ulong hipon at internal organs ng isda dahil dun nagtitipon ang maraming purine at maging ang mabibigat na metal. Kapag nagluluto, tandaan na bawasan ang asin hanggat maaari dahil ang asin ang nagpapahirap sa kidney higit sa anupaman at manatili kayo sa susunod na bahagi. Susuriin ko ang 5 pinakamapanganib na uring seafood na dapat iwasan ng husto nga pasyenteng may sakit sa kidney. Kabilang dito ang isang uri na halos bawat pamilya sa Pilipinas ay mayroon sa kanilang hapagkainan. Tila nakapagpapalusok, ngunit nagdudulot ng pagsisisi sa maraming tao pagkatapos lamang ng isang meal. Abangan ninyo sa susunod na bahagi. Bahagi 3, 5 pinakamapanganib na seafood na dapat iwasan. Unang mapanganib na seafood, hipon, shrimp. Mahal kong kaibigan, surin natin ang unang uri ng seafood na karaniwang itinuturing na masustansyan ngunit lubhang mapangganib para sa mga may mahinang kidney, ang hipon. Totu, ang hipon ay mayaman sa calcium at iba pang nutrients. Ngunit ang mga benepisyong iyon ay totu lamang para sa mataong may malusog na paggana ng kidney. Para sa mga nasa gitnang edad at matatanda na may mga senyales ng pagbaba ng paggana ng kidney, ang hipon ay parang isang pinagmulan nga presyon na direktang dumadaloy sa sistema nga pagsala nga dugo. Sa humigit kumulang 100 gramo ng hipon, mayroon itong 350 mg ng phosphorus. Halos 3 beses sa dami ng phosphorus na dapat kainin ng isang may kidney failure sa buong araw. Kapag mahina ang kidney at hindi masala ang dami ng phosphorus na ito ay magsasama sa calcium sa dugo upang bumuo ng manaplakang may calcium na dumidikit sa mga daluyan ng dugo, kasukasuan, at malambot na tissue. Kapag ang maplakang ito ay lalong lumapot, mararamdaman ninyo ang mga senyales tulad ng matinding pangangati sa gabi, matagal na pananakit ng likod, pamamaga ng mga paa, pulikat, at lalo na ang matagal na insomnia. Sa aking pagtatrabaho, nakasalamuha ko ang isang kaso na hindi ko makalimutan, si Ginang Reyes, 56 taong gulang, orihinal na mula sa Iloilo ngunit naninirahan sa Manila. Mayroon siyang stage 3 kidney disease ngunit narinig niya sa mga kaibigan na ang pagkain ng hipon ay nakakatulong sa buto kaya sa loob ng 3 araw, kumain siya ng hipon sa iba't ibang paran, hipon adobo, pinasingaw na hipon, at tuyong hipon na sinangag. Sa ika-4 na araw, tumawag siya sa akin na balisa, "Dok, namamaga ang mukha ko. Pagod na pagod ako at bumaba ang daming ihi ko." Nang suriin, halos dumoble ang kanyang creatinine level, na nagpapatunay na ang kanyang kidney ay nahihirapang magsala ng labis na dami ng phosphorus sa napakabilis na panahon. Nalungkot at nag-alala siya, sinabi niya na kung alam lang niya, hindi sana siya kumakain ng hipon ng ganun. Kinuwento ko ito upang maunawaan ninyo na marami sa atin ay hindi sinasadyang nakakapinsala sa ating kalusugan, kulang lang tayo sa tamang impormasyon. Ngunit kahit isang maliit na desisyon sa pagkain ay maring mabilis na magpahina sa kidney. Kung mahilig ka sa seafood o gusto mong magdagdagang protina ngunit gusto mo pa ring protektahan ang iyong kidney,
iminumungkahi ko na palitan mo itong ang puting isda tulad ng tilapia, hito, o pinasingaw na bangus. Ang maisdang ito ay mababa sa phosphorus at purine at mas madaling maabsorb ng katawan. Magdagdag lang ng ilang hiwang luya at kaunting sibuyas. Ang pagkain ay magiging masarap at hindi magbibigay ang presyon sa kidney. Ayon sa rekomendasyon, ang mga pasyenteng may kidney failure ay dapat limitahan ang animal protein sa 0.6 hanggang 0.8 gramo bawat kilong timbang ng katawan bawat araw. Ibig sabihin, ang isang taong may timbang na 60 kilogram ay dapat kumain lamang ng humigit kumulang 40 hanggang 50 gramo ng protina sa isang araw at ang karamihan ay dapat magmula sa halaman o isda sa freshwater. Kung nakakain kang hipon ng hindi sinasadya, may mga paraan pa rin upang makatulong na mabawasan ang pagkapagod ng kidney. Uminom ng maraming tubig sa buong araw, dagdagan ang maberdeng gulay, at lalo na, huwag kumain ng hipon kasama ang alimango o pusit sa isang meal o sa isang araw. Ang pagsasama-sama ng maraming seafood na mayaman sa purina at phosphorus ay hindi lamang nagpapapagod sa kidney kundi nakakaapekto rin sa puso, nga daluyan ng dugo, at maging sa presyon ng dugo. At tandaan, ito pa lamang ang unang uri. Ang pangalawang uri ng seafood ay tila mas banayad kaysa sa hipon ngunit sa katunayan ay may panganib na gawing matigas at humina ang kidney pagkatapos lamang ng ilang pagkain. Abangan ninyo sa susunod na bahagi. Ikalawang mapanganib na seafood, pusit at pugita, squid and octopus. Mahal kong kaibigan, ang pusit at pugita ay laging pamilyar na pagkain sa mga hapagkainan ng pamilyang Pilipino, lalo na dahil sa malutong, mabango, at tila napakalusok na pakiramdam. Marami sa inyo ang naniniwala pa rin na ang dalawang uring itong seafood ay mababa sa taba, madaling tunawin, at kaunting pagkain lamang araw-araw ay hindi magiging problema. Ngunit ang mismong pag-isip na kaunti lang ay walang problema ang nagpapahirap sa kidney ngamga na sa gitnang edad at matatanda sa isang tahimik na pasanin na hindi ninyo nalalaman. Mula sa pananaw ng nephrology at urology, ang pusit at pugita ay naglalaman ng napakataas na protina at sa simpleng pagtingin sa mga numero ay sapat na upang makita ang panganib. Sa bawat 100 gramo ng pusit, ang protina ay doble sa hito, isang uri ng freshwater fish na napakaangkop sa mga taong may kidney failure. Kasama ng malaking dami ng protina ay ang mataas na nilalaman ng purina. At ang purina, kapag pumasok sa katawan, ay nagiging uric acid. Ito ang sangkap na nagpapabilis ng pagunlad ng glomerulonephritis. Nagpapababa ng paggana ng kidney sa paglipas ng panahon, at lalo na, nagpapalala ng got, na nagiging sanhi ng matinding pananakit sa gabi na naranasan ng maraming matatanda. Hindi lamang iyon, ang pusit at pugita sa Pilipinas ay karaniwang niluluto sa pamamagitan ng pagprito, paggisa, o pag-ihaw. Ang maparaan mapagluluto na ito ay nakakaakit sa panlasa ngunit nagbibigay ng matinding presyon sa kidney. Kapag nakaranas ng mataas na temperatura, ang dalawang uri ng pagkain na ito ay lumilika ng Advanced Glycation End Products, AGEs. Ang AGAs ay mamolekula na nagiging sanhi ng talamak na pamamaga ng selulang kidney na nagpapababa ng kakayahan sa pagsalang dugo at sa kalaunan ay mabilis na nagpapahina sa kidney ng hindi agad nararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao, pagkatapos lamang ng ilang buwan ng pagpapanatili ng ugali ng pagkain ng inihaw o piniritong pagkain, ay nakakaramdam ng mas matinding pagkapagod, mas maraming pamamaga, tumataas na presyon ng dugo, may nang pagtulog, o matagal na pangangati sa gabi. Nakasalamuha ko ang isang 70 taong gulang na Gino mula sa Davao. Aktibo ang kanyang tindig ngunit namumula at namamaga ang kanyang mga paa at nahihirapan siyang lumakad. Nang mag-usap, sinabi niya na halos gabi-gabi siyang kumakain ng inihaw na pusit bilang libangan pagkatapos ng hapunan. Akala niya ay hindi makakasama ang pagkain ng kaunti lang bawat gabi, ngunit nang ipagawa ko ang mapagsusuri, tumaas ang kanyang creatinine level, lumampas sa ligtas na antas ang kanyang uric acid concentration,
at malinaw na lumabas ang mga senyales ng pamamagang kidney bilang isang babala. Nang detalyado kong ipaliwanag, bumuntong hininga ang Gino, hindi ko inakala na ganito pala ito kaseryoso. Ang kwentong iyon ay hindi ko pa rin nalilimutan, dahil ipinapakita nito na ang sakit sa kidney ay minsan tahimik na umuunlad. At lumalabas lamang kapag ang katawan ay labis ng pagod, ngunit huwag kayong mag-alala, dahil lagi kong pinaniniwalaan na walang pagkain na ganap na bawal, kundi ang maling paraan lamang ng paggamit ang nagdudulot ng masamang epekto. Kung gusto niyo pa rin ang pusit, maaari akong magbahagi ng isang paraan upang matugunan ang inyong panlasa habang pinapanatili ang kaligtasan ng inyong kidney. Una, dapat ning shili. Una, dapat ninyong limitahan ang maksimum na 50 gramo sa isang linggo. Iyon ay katumbas lamang ng 2 hanggang 3 maliliit na hiwang pusit. Ikalawa, mas bigyan ng prioridad ang pagpapakulo o pagpapasingaw at iwasan ng husto ang pag-ihaw o pagprito. Ikatlo, kainin ito kasama ang pinakuluang gulay o isang mangkok ng sabaw ng upo, dahil ang upo ay may kakayahang sumuporta sa pagpapalaming katawan, binabawasan ang pasanin sa kidney, at tumutulong na balansehin ang daming phosphorus sa pagkain. Ika-4, kung ang creatinine level ay mas malaki sa 2 mg DL, mas mainam na ganap na ihinto ang lahat ng seafood na mayaman sa purine tulad ng pusit at pugita hanggang sa payagan ng inyong doktor. Ang maliliit na pagbabago na ito, bagamat simpleng pakinggan, ay nasaksihan ko ng maraming beses na lumikha ng malalaking pagbabago. Pagkatapos lamang ng humigit kumulang 2 linggo, maraming matatandang pasyente ko ang bumaba ang pangangati, mas malalim ang tulog, bumaba ang pamamagangang mapa, at mas gumaan ang pakiramdam. Ang inyong katawan ay laging tapat na tumutugon kapag marunong kayong makinig at mag-adjust. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomment ngam, 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Kung partikular kayong mahilig sa pusit, maaari ninyong ipagpatuloy ang inyong hilig na iyon. Ngunit hayaan ninyong ang kalusugan ng kidney ang maging pangunahing prioridad sa bawat desisyon sa pagkain araw-araw. Naniniwala ako na ang tamang pag-unawa ang pinakamahalagang hakbang upang mamuhay ng malusog at payapa sa pagtanda. Ikatlong, mapanganib na seafood, alimango, crab. Mahal kong kaibigan, mula pa noon, ang alimango ay itinuturing na isang mamahaling pagkain, mayaman sa kalsiyum, protina, at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging masustansya at marangya. Marami sa inyo ang naniniwala na ang paminsan-minsang pagkain ng ilang piraso nga alimango ay makakatulong upang maging matibay ang buto at maging mas malakas ang katawan. Ngunit sa larangan ng kalusugan ng kidney at urinary system, ang alimango ay isa sa mga pagkain na mabilis na nagpapahina sa paggana ng kidney na kakaunti lamang ang nakakapansin mula sa siyentipikong pananaw. Ang alimango ay hindi talaga isang ligtas na pagpipilian para sa mga taong may problema sa kidney o may mataas na creatinine level. Ayon sa nutritional analysis, sa bawat 100 gramo ng alimango, mayroon itong higit sa 300 mg phosphorus at higit sa 350 mg sodium. Ang mabilang na ito ay lumalampas sa ligtas na antas para sa mga may kidney failure na dapat lamang kumain ng napakakaunting phosphorus at asin araw-araw. Kapag ang phosphorus ay hindi ganap na nailalabas, ito ay magsasama sa calcium sa dugo, na lumilihang madeposito sa mga daluyang dugo at buto at kasukasuan. Dahil dito, ang katawan ay nakakaroon ng matagal na pangangati, pamamaga, pananakit ng buto, pulikat, at kawalan ng balanse ng calcium-phosphorus. Sa katagalan, nagiging sanhi itong paglalang sakit sa kidney. Ang mataas na sodium ay nagiging sanhi naman ng pagtaas ng presyon ng dugo, na nagiging sanhingang pamamaga ng mga paa, at nagpapahirap sa puso at kidney na magtrabaho ng higit sa normal. Hindi lamang tumitigil sa phosphorus at sodium. Ang alimango ay may isa pang salik na kailangan ninyong pag-ingatan. Dahil nabubuhay ito sa ilalim,
madaling magipon ang alimango ngang mabibigat na metal tulad ng mercury at lead. Ang mametal na ito, kapag pumasok sa katawan, ay hindi ganap na may lalabas kundi may tendensiyang manatili sa mga tisyong kidney na nagiging sanhing matagal na pamamaga, nagpapababa ngang bilangang malulusok na selula ngang kidney, at nagaambag sa pagunlad, nege talamak na glomerulonephritis. Ipinapakita rin ngang ilang pag-aral sa Pilipinas tungkol sa kapaligiran ng dagat na ang antas ng polusyon ng mabibigat na metal ay patuloy na tumataas na nagpapataas kam panganib kam pag-ipon kam toksin sa mga crustaceans tulad kam alimango. Nagamot ko ang isang 63 taong gulang na Ginu mula sa Cebu na may stage 3 kidney disease ang gunit mahilig kumain ng alimango. Sinabi niya na kumakain lang siyang 2 alimango bawat linggo, iniisip na ang kaunti ay hindi makakaapekto. Ngunit pagkatapos kam 3 buwan kam pagpapanatili nga ugali na tinawag niyang magaan, ang kanyang phosphorus blood level ay tumaas ng halos 1.5 beses. Kapansin-pansing tumaas ang creatinine. Laging pagod ang Ginu, mabigat ang pahinga. Ang kanyang katawan ay kinakati sa buong araw. Nang malaman niya ang dahilan mula sa pagkain na tila hindi nakakapinsala, umiling lang siya at sinabing hindi niya inakala na ang mahinang kidney ay maaring maging ganun kasensitibo. Kaya, anong solusyon ang angkop para sa inyo na mahilig pa rin sa seafood ngunit gustong panatilihing ligtas ang inyong kidney? Una, maaari kayong lumipat sa mga uri ng freshwater fish tulad ng hito, tilapia o bangus. Ang mauring ito ay mababa sa mabibigat na metal at may mas mababang nilalaman ng phosphorus kaysa sa alimango, madali ring tunawin at angkop para sa mga matatanda. Pangalawa, kung gusto ninyong magdagdag ng omega-3, maaari kayong pumiling Norwegian salmon na pinapalaki sa malinis, malamig na tubig at may mas mababang nilalaman ng phosphorus kaysa sa alimango ngang humigit kumulang 40%. Pangatlo, napakahalagang paraan ng pagluluto. Hinihikayat ko kayong gumamit ng mga paraan ng pagpapasingaw, pagluluto ng sabaw, o adobo na may kaunting asin, at iwasan ng husto ang nga pagkaing inihaw na may asin, piniritong may mantikilya, o niluto na may maraming pampalasa. 2 hanggang 3 pagkain lamang ngang isda bawat linggo ay sapat na upang magdagdag nutrients habang tinitiyak na ang kidney ay nakakapahinga, bumababa ang pamamaga, at nababawasan ang pag-ipon ng toxins. Tandaan ninyo, ang kalusugan ng kidney ay hindi lamang nakasalalay sa gamot kundi lubos na nakasalalay sa bawat pagkain araw-araw. Ang tamang pagpili ngayon ay makakatulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing, makaramdam ng mas magaan, at mamuhay ng mas payapa sa mga darating na taon. Ika-4 na mapanganib na seafood. Isda sa malalim na dagat, deep sea fish. Mahal kong kaibigan, maraming tao ang nag-isip na ang isda sa malalim na dagat ay gintong pagkain dahil naglalaman itong maraming omega-3 na sumusuporta sa cardiovascular system, presyon ng dugo, at nakakatulong na labanan ang pamamaga. Tama ang pahayag na iyon ngunit totoo lamang ito para sa mga taong may malusog na pagana ng kidney. Kapag mahina na ang kidney, hindi na kayang iproseso ng katawan ang daming mineral at toxin sa isda sa malalim na dagat, na nagiging sanhingang tila malusog na pagkain na maging hindi inaasahang panganib. Ito ang puntong kailangan nga matatanda, lalo na ang nga may mataas na creatinine level, na lubos na maunawaan upang protektahan ang bawat selulang kanilang kidney. Ang dahilan ay nasa natural na komposisyon nga isda na nabubuhay sa malalim na lugar. Ang maisdang tulad ng tuna, tamban, at salmon ay nagtitipon ng potassium at sodium na 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa freshwater fish. Para sa mga may malusog na kidney, madaling may lalabas ang labis na potassium. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, ang potassium ay hindi ganap na nasasala at naipon sa dugo na nagre-resulta sa hyperkalemia, isa sa pinakamapanganib na disorder dahil maari itong maging sanhingang arrhythmia, panghihinang kalamnan, pamamanhit ng nga kamay at paa, at maging biglaang pahintong puso. Ang mataas na sodium ay nagiging sanhi din ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo,
na nagbibigay ng presyon sa puso at nagpapahirap sa kidney. Hindi lang iyon, ang isda sa malalim na dagat ay karaniwang matagal nabubuhay sa malamig at malalim na tubig, kung saan ang konsentrasyon ng mercury at cadmium sa kapaligiran ay may tendensiyang mas mataas. Ang dalawang sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay nagdudulot ng pinsala sa renal tubules, nagpapataas ng liver enzymes, at nagpapagod sa mga matatanda, nawawalan ng gana sa pagkain, at nagdudulot angioedema. Sa isang profesional na seminar sa US na dinaluhan ko, ang mga nephrologist ay nagpakita ang mga resulta ng pangmatagalang pag-aral sa mahigit 1,200 pasyente na may kidney failure. Ang grupo ng mga pasyente na kumain ng isda sa malalim na dagat ng 3 beses sa isang linggo ay may 18 beses na mas mataas na panganib ng hyperkalemia at 27% na mas mabilis na pag-unlad sa stage 4 kidney failure kumpara sa grupo na kumain lamang ng isda sa ilog. Ang mga bilang na iyon ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mabuting pagkain at angkop na pagkain na minsan ay isang hangganan ng buhay at kamatayan. Pinayuhan ko rin ang maraming pasyente sa Manila na lumipat mula sa isda sa dagat patungo sa freshwater fish. Ang ilan ay nag-aalala sa simula dahil sanay na silang kumain ng tuna at tamban sa loop ng maraming taon. Ngunit pagkatapos ng 2 buwan ng pagbabago, ang mga resulta ng pagsusuri ay nakagulat sa lahat. Mas stable ang presyon ng dugo, bumalik sa ligtas na antas ang potassium sa dugo, at kapansin-pansing bumaba ang tuyong balat at pangangati sa gabi. Kitam ninyo, minsan, ang pagbabago lamang ng isang pagkain sa isang linggo ay lumilikha ng malaking pagkakaiba sa kalusugan. Ang pinakaangkop na pagpipilian para sa mga pasyenteng may sakit sa kidney ay ang freshwater fish tulad ng hito, tilapia, at bangus. Ang mga uring ito ay mababa sa mabibigat na metal, malambot, at madaling tunawin. Ang protina mula sa freshwater fish ay isa ring malusok na uringang protina, na kaunti lamang ang nagiging sanhi ng pag-iipon ng uric acid at phosphorus. Ang pinakamahusay na paraan kang pagluluto ay ang pagpapasingaw. Adobo na may kaunting asin, o pagluluto ang sabaw, at iwasan ng husto ang pag-ihaw, pag-asin, o adobo na maalat upang maiwasan ang labis na pagtaas ng sodium. Ang pagkain ng freshwater fish ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na upang masipsip ng katawan ang nutrients nang hindi napipilitan ang kidney na magtrabaho ng labis. Kung sinuman sa inyo ang madalas kumain ng isda sa malalim na dagat at madalas nakakaramdam ng pagkapagod, pangangati, pamamanhit ng mga kamay at paa, o kakaunti ang ihi, subukang ihinto itong 1 o 2 linggo at suriin muli ang creatinine at potassium sa dugo. Maraming kaso ngang maliliit na pagbabago ang nakatulong sa mga pasyente na may balik ang pakiramdam ng kaginhawaan, madaling pahinga, at mas malalim na pagtulog sa gabi. 5 mapanganib na seafood, talaba at tahong, oysters and mussels. Sa aking paglalakbay sa pangangalagang kalusugan para sa mga matatanda, palagi kong ipinapaalala sa inyo na ang bawat pagkain na inilalagay sa katawan ay dapat tingnan gamit ang matangangham at pag-unawa sa katawan sa pagtanda. Ang talaba at tahong, mang pagkaing itinuturing ngang marami na masustansiya, nagpapataas kam sigla, nagpapalamig ngang atay, at mabuti para sa dugo, ay ang nga uri ngang seafood na tahimik na nagdudulot ng pinakamaraming panganib para sa sinumang may problema sa pagana ng kidney. Marami sa inyo ang nagtanong sa akin, bakit ang iba ay nakakain ng nakapagpapalusog na pagkain at ako ay nakakaramdam ng pagkapagod? Ang sagot ay nasa paraan ngang pagtugon ng mahinang kidney sa dami ngang protina at mineral na lampas sa kanyang kakayahan. Ang talaba at tahong ay mga pagkain na naglalaman ng napakataas na zinc, protina, at maraming iba pang mineral. Para sa mga may malusog na kidney, ang dami nga sangkap na ito ay nakakatulong sa paggawa ng enerhiya at pagpapabuti ng immune system. Ngunit para sa mga may mahinang kidney sa iba't ibang antas, ang protina at mineral ay nagiging mapasanin na hindi kayang iprosesong kidney.
Ang labis na dami nga mga sangkap ay dumidiretso sa dugo na nakpapataas ngang urea, creatinine, na nagiging sanhi nga mga napakadaling makitang sintomas tulad ngang matinding pagkapagod, pagkabagal sa buong araw, mahinang gana sa pagkain, bahagyang pamamaga ng mukha sa umaga, at pangangati ngang balat sa mga patch. Maari ka ring makaramdam ngang pagduduwal o pagsusuka dahil sa pag-ipon ngang nitrogenous toxins. Hindi iyan mga senyales ng pagtanda, kundi isang hiyaw ang tulong mula sa kidney kapag ito ay labis na nagtatrabaho. Bukod pa rito, ang hindi napapansin ng marami ay ang mga hilaw na talaba, steamed mussels, o mussels na hindi lubusang naluto. Madalas na mayroong Vibrio vulnificus na bakterya, isang napakapanganib na uringang bakterya para sa mataong may mahinang resistensya, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas o sa mga may pinakbabatayang sakit tulad ng alta presyon, diabetes, mataas na liver enzymes, o mahinang kidney. Ang bakterya na ito ay hindi lamang nagdudulot ng digestive disorders kundi maari ring maging sanhingang pamamaga ng kidney, impeksyon sa dugo, na lumilikha nga acute kidney failure na napakahirap kontrolin. Naalala ko pa ang isang kaso sa aking pagtatrabaho sa Pilipinas. Isang Ginoo na nagngangalang Mang Tonyo, 50 taong gulang, naninirahan sa Maynila. Mayroon siyang stage 2 kidney disease ngunit dahil sa kanyang trabaho na madalas makipag-ugnayan sa tao, hindi regular ang kanyang pagkain. Sa isang pagtitipon nga kaibigan, inanyayahan siyang kumain ngang hilaw na talaba para sa lakas at pampalamig. Paggali pa, nagsimula, siyang lagnatin ng hina at kakaunti ang ihi. Nang pumasok siya sa ospital, mabilis na tumaas ang kanyang creatinine level at halos huminto ang pagganang kidney. Kailangan niyang tuloy-tuloy na dialysis sa loob ng 3 araw bago siya makalabas sa panganib. Ang kwentong ito ay hindi para matakot kayo kundi para ipakita na ang isang pagkain na tila hindi nakakapinsala ay maaring maging katalista na magtulak sa kidney sa mas malubhang panganib. Ang kidney ay parang water filter ng buhay. At kapag humina na ang filter, kahit anong uri ng purong o masustansyang pagkain ang ilagay mo, hindi na kayang dalhin ng organ na ito ang karagdagang pasanin. Kaya, kung kailangan ninyong magdagdag ng zinc sa halip na kumain ng talaba at tahong na mga pagkaing nagpapahirap sa kidney, maari kayong pumili ng mas malusog na pinakukunan na masustansya pa rin. Madalas kong tinuturuan ang mga pasyente na gumamit ng tokwa, pinakuluang itlog, o whole grains. Ito ay mga magaan, madaling tunawin na pagpipilian na nagbibigay ng stable na dami na zinc at tumutulong sa katawan na sumipsip ng nutrients nang hindi nanggangailangan ng labis na pagtatrabaho ng kidney. Kapag pumasok sa gitnang edad at pagtanda, tingnan ninyo ang kidney bilang isang kasamahan na kailangang protektahan, hindi isang hamon. Ang pagpiling ng tamang pagkain ang paraan para sa bawat isa sa atin na magtaguyod ng pangmatagalang kalusugan, mapanatili ang stable na kondisyon ng katawan, at mabawasan ang mga tahimik na panganib na hindi napapansin ngang lahat. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 4. Simpleng formula para protektahan ang kidney. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, sigurado akong tinatanong mo sa iyong sarili, kaya ano ba talaga ang dapat kainin ng isang taong may sakit sa kidney upang mapanatili ang lasa ng pagkain, hindi makapinsala sa kidney, at mapanatili ang stable na kalusugan sa gitnang edad at pagtanda? Ito ay isang napaka-praktikal na tanong. Dahil sa edad na ito, ang bawat pagpipilian sa hapagkainan ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng buhay at sa kakayahan ng katawan na gumaling. Batay sa aking karanasan sa pag-aalaga ng daan-daang pasyente na may talamak na sakit sa kidney, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang simple, madaling tandaan na formula na nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan kidney. 1. Kailangan lang ninyong tandaan ang isang napakalinaw na prinsipyo. Hipon, pusit, alimango,
isda sa malalim na dagat, talaba, at tahong. Ito ang 5 grupong pagkain na dapat iwasan ng may mahinang kidney sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kailangang iwasan ang mga ito dahil lahat sila ay kabilang sa mga pagkaing mayaman sa purine at phosphorus sa mataas na antas. Ang dalawang sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay lumilihang daming metabolic waste na lampas sa kakayahan ng kidney na iproseso. At kapag mahina na ang kidney, ang bawat gramo ng purina o bawat miligram ng labis na phosphorus ay nangangailangan ng kidney na magtrabaho ng mas mabigat na nagiging sanhi ng patuloy na pagbabaeng kakayahan sa pagsala. Ang kidney ng mga matatanda ay halos katulad ng isang filter machine na ginagamit sa loob ng maraming taon. Kung mas kaunti ang presyon, mas matibay ang machine. Sa kabaliktaran, kung mas pipilitin itong magtrabaho ng labis, mabilis na lumalabas ang mamasamang epekto sa pamamagitan ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, bahagyang pamamaga, tuyong balat na nanganati, o unti-unting pagbaba ng ihi. Sa kaso ang labis na pag-iipon ng purine at phosphorus, tumataas ang creatinine level sa dugo na nagpapahiwatig na nahihirapan ang kidney. Sa kabaliktaran, kapag pinapalitan mo ang mga mabibigat na seafood na iyon ng mas malusog na pagpipilian tulad ng tilapia, hito, bangus, tokwa, o pinakuluang itlog, may sapat pa ring protina at nutrients ang katawan ngunit hindi na nasasakal ang kidney araw-araw. Ang mga freshwater fish na ito ay may mas mababang purine content at madaling tunawin na angkop para sa mga matatanda. Ang tokwa at pinakuluang itlog ay light, malinis na pinakmulan ng protina, na kaunti lamang ang toxins na naliliha sa prosesong metabolismo, kaya nabibigyan ngang espasyo ang kidney na makapagpahinga, nababawasan ang presyon bawat oras. Nakipag-ugnayan ako sa maraming pasyente na may talamak na sakit sa kidney na naninirahan sa Maynila, Cebu o Mindanao. Kapag inilapat ang formula na ito sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo, karamihan ay nagulat ng napakalinaw na pagbabago. Nababawasan ang tuyong balat at pangangati, lalo na sa gabi. Mas malalim ang tulog, hindi na nahihirapan dahil sa pangangati o pagkapagod, nagiging malinaw ang ihi at tumataas ang dami araw-araw. Ang pinakamahalaga ay unti-unting nagiging stable ang creatinine level, hindi na mabilis na tumataas tulad ng dati. At lubhang nababawasan ang bigat ng pakiramdam sa katawan. Kailangan lang ninyong tandaan ang 5 uri ng pagkain na dapat iwasan at nabawasan na ang pasanin ng kidney ng mahigit 50% araw-araw. Ito ay isang napakahalagang pag-unawa. Dahil ang pangangalaga sa kidney ay hindi komplikado kundi isang sining ng tamang pagpili sa bawat pagkain, bawat araw, bawat linggo. Sa isang simpleng formula na ito, maari mong ganap na protektahan ang kalusugan ng iyong kidney simula ngayon. Bahagi 5. Ligtas na pagpipilian ng seafood para sa kidney. Ang issue dito ay hindi kung dapat kumain ng seafood o hindi kung paano kumain ng tamang uri at tamang paraan. Ang seafood ay hindi naman masama at maari pa ngang maging mahalagang pinagmulan ng nutrisyon kung marunong pumili ng uri ng isdang may puting laman, mababa sa purina, at mayaman sa malinis na omega-3 na nakakatulong na protektahan ang puso, bawasan ang pamamaga at patatagin ang presyon ng dugo, na napakahalaga para sa mga matatanda at sa mga may mahinang kidney. Gusto kong ibahagi sa inyo ang 3 uri ng ligtas, madaling tunawin na isda na angkop para sa mga pasyenteng may sakit sa kidney, kasabay ngang pag-uagnay ngang pananaw ngang medisina at pilosopiya ngang buhay. Ang pangangalaga sa kidney ay pangangalaga sa balanseng katawan. Hito, catfish. Sa tradisyonal na medisina, ang hito ay itinuturing na napakaligtas na uri ng isda, malambot ang laman, mababa sa protina ngunit mayaman sa lisine, isang mahalagang amino acid na nakakatulong sa paggawa ng mga selula ng kidney. Kapag nagluluto, dapat piliin ang pagpapasingaw o paglulutong lugaw na may brown rice, na madaling tunawin at sumusuporta sa magaan na paglilinis ng toxin sa kidney.
Ang pagkain nga hitong 2 beses sa isang linggo ay nakakatulong din na mabawasan ang bahagyang pamamaga na nagpapagaan ngang pakiramdam ngang pasyente. Ang hito ay hindi lamang pagkain kundi isang paraan din ng paggawang enerhiya at pagbabalanse para sa katawan sa pagtanda. Tilapia. Ito ang gintong bituin sa menu para sa mga matatanda at mga pasyenteng may sakit sa kidney. Ang tilapia ay mababa sa phosphorus, madaling tunawin, at mayaman sa mahusay na biological protein. Kapag niluluto, dapat lamang pakuluan, singawin o adobo na may kaunting asin at iwasan ng husto ang pagprito dahil ang mantika ay hindi lamang nagiging sanhing pagtaas ng inflammation index kundi nagpapahirap din sa kidney. Ang tilapia ay isang malinaw na halimbawang matalinong, pagpilingang, pagkain na nakakatulong na makapagpahinga ang kidney habang nakakakuha pa rin ngang sapat na nutrients. Bangus, milkfish. Ito ay isang pinakmulan ng light, madaling maabsorb na protina. Mas mababa ang potassium at sodium content nito ng humigit kumulang 30% kaysa sa isda sa dagat. Kapag niluluto, maaari mo itong singawin kasama ang luya at tanglad na hindi lamang nag-aalis ng lansa kundi sumusuporta din sa panunaw. Ito ay patunay sa prinsipyong buhay na pumili nga magay na madaling iproseso nga ang katawan upang hindi makapinsala sa mahalagang organ tulad ng kidney. Isang mahalagang paalala, ang paraan ng pagluluto at ang dami ng asin ang nagpapasya kung nakakapinsala ba ang seafood o hindi. Ang mapasyenteng may sakit sa kidney ay dapat lamang gumamit ng maksimum na 5 gramo ng asin bawat araw, nakatumbas ng isang maliit na kutsarita. Ang sodium ang tahimik na kalaban na nagpapahirap sa kidney, na nagre-resulta sa pamamaga, pagkapagod, at pagtaas ng creatinine level. Isang maliit na tip na madalas kong itinuturo sa mga pasyente, palitan ang asin ng lemon o herbs na nagpapataas ng lasa at hindi nagdaragdag ng pasanin sa kidney. Bukod pa rito, mahalaga rin ang oras ng pagkain. Hindi dapat kumain ng isda ng gabi na dahil ito ang oras na pinakamahina ang pagsala ng kidney sa isang araw. Mayroon akong pasyente na nag-apply ngang prinsipyong ito sa loob ng 1 buwan, at ang resulta ay bumaba ang pamamaga, mas malalim ang tulog, stable ang creatinine level, at ang mahalaga ay hindi na kailangan pang dagdagan ang gamot, ang katawan ay natural pa ring protektado. Ito ay patunay na ang pangangalaga sa kidney ay hindi lamang medisina kundi isang siningang balanse sa buhay at matalinong pagpili sa bawat pagkain. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment nam sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 6. Mga senyales ng babala na labis na nagtatrabaho ang kidney. Naranasan mo na bang gumising sa umaga na namamaga ang mukha, mabigat ang talukap ng mata, o napansin ang maputik na ihi na may maliliit na bula? Kung hindi lamang ito dahil sa maalat na pagkain o kakulangan sa tulog kundi mga senyales na humihingi ng tulong ang iyong kidney. Ang kidney ay isang masalimot na filter system sa katawan na nagpapanatili nege balanse nege electrolyte. Naglalabas nege toxins kapag nasira o nabara ang glomerulus filter. Ang mga dumi tulad nege urea, creatinine, at uric acid ay hindi mailalabas sa oras. Nag-ipon ang mga ito sa dugo at lumalabas sa balat, ihi, at presyon ng dugo. Narito ang ilang magang senyales ngang babala na dapat mong pagtuunan ngang pansin. Ang pamamaga ngang mukha at paa, lalo na sa umaga, ay isa sa mga direktang senyales na ang kidney ay nakakaranas ngang matinding presyon. Ito ay isang babala na hindi kayang mapanatili ng katawan ang fluid balance at kung patuloy na babalewalain. Ito ay hahantong sa mas matinding edema na nakakaepekto sa cardiovascular system, kakaunti, madilim, mabula, o may kakaibang amoy na ihi. Maraming tao ang madalas na nakpapabaya na iniisip na ito ay senyales lamang ng dehydration ngunit sa katotohanan ay sintomas, ito ngang urea at protina na naipon sa dugo, hindi kayang salain ng kidney. Pagkapagod, labis na pagkaantok, pangangatingang balat, o pamumula.
Ito ay mas banayad na senyales na lumalabas kapag matagal nang naipon ang toxins. Madalas itong napakakamalan ng matatanda na senyales ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, kung patuloy itong lumalabas, ang katawan ay nagbibigay nga agarang babala. Mataas na presyon ng dugo kahit normal ang pagkain. Ang mahinang kidney ay nagdudulot ng kawalan ng balanse ng sodium at potassium na nagpapahirap sa pagkontrol ng presyon ng dugo kahit na nagpapanatili kang isang diet na mababa sa asin, isang senyales na hindi dapat balewalain. Ang apat na maagang senyales na ito ay isang pagkakataon para malaman mo na labis na nagtatrabaho ang iyong kidney bago lumala ang sakit at mag-progress sa stage 3 hanggang 4 kidney failure. Kung babalewalain ang babalang ito, pagkatapos lamang ng ilang buwan, magiging napakahirap ang paggamot na seryosong makakaapekto sa kalidad ng buhay, pagtulog, pang-araw-araw na enerhiya, at maging sa estado ng pag-iisip. Tulad ng paalalan tradisyonal na pilosopiya ng medisina, ang malusok na kidney ang pundasyon ng balanseng buhay, at ang maagang pakilala sa mga senyales ng labis na pagtatrabaho, ang paraan upang protektahan mo ang iyong katawan, pahabain ang iyong buhay, at panatilihing malinaw ang iyong isip. Bahagi 7, mga agaradang solusyon. Kapag labis na nagtatrabaho ang kidney, ang una at pinakasimpleng solusyon ay uminom nega sapat na tubig. Ang isang normal na tao ay dapat uminom ng humigit kumulang 30 ml tubig bawat kilo kang timbang ng katawan bawat araw. Ngunit kung mayroon ng pamamaga, kailangan mong kumonsulta sa doktor upang ayusin ang dami ng tubig na angkop upang hindi na magdulot ng karagdagang presyon sa kidney. Bukod pa rito, ang regular na pagsubaybay sa presyon ng dugo at creatinine bawat 3 hanggang 7 na buwan ay makakatulong na matukoy ang mga abnormalidad sa oras upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Isang maliit na tip na madalas kong ipinapaalala sa mga pasyente ay kung gumising ka sa umaga na namamaga ang mukha, bawasan ang pagkain ng maalat sa araw na iyon at uminom ng isang basong maligamgam na tubig na may ilang hiwa ng luya upang makatulong sa sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang bahagyang pamamaga. Ito ay isang simple ngunit agarang epektibong paraan upang mabawasan ang pasanin sa kidney. Ang pinakamahalaga ay huwag kang inom ng diuretics ng walang payo ng doktor. Maraming tao ang nakarinig na nakakatulong ang gamot na ito upang mabilis na mailabas ang tubig. Ngunit sa katotohanan, ang diuretics, kung hindi ginamit sa tamang dosis o ginamit ng walang pahintulot, ay maring magdulot ng kawalan ng balanse ng electrolyte, na lalong nagpapahina sa kidney, nagpapabilis ng tibok ng puso, nagdudulot ng pagkahilo, at maging ng pulikat. Tanging ang doktor lamang ang may karapatang magresetang gamot na ito dahil direkta itong nakakaapekto sa paggana ng pagsalang dugo at kontrol sa presyon ng dugo. Naalala ko pa ang kaso ng isang pasyente sa Maynila na uminom ng diuretics ng 3 magkakasunod na araw. Ang resulta ay bumaba ang potassium sa dugo, nagkaroon ng pulikat, at nawalan ng malay sa gitna ngabi at kailangan siyang dalhin sa emergency room. Ito ay malinaw na patunay na ang pagdinig ng hearsay ng walang gabay medikal ay maaring mapanganib sa buhay. Kaya, kung ang iyong katawan ay nagpapakita ng anumang senyales ng pamamaga, pangangati, maputik na ihi, o hindi pangkaraniwang pagkapagod, dapat kang pumunta sa ospital para sa pagsusuri kaagad. Huwag hintayin na masyadong matagal ang pahingi ng tulong ng kidney bago ka kumilos. Sa loob lamang ng ilang buwan ng patuloy na pagbabago ng ngawi sa pagkain, pagkontrol sa dami ng asin, protina, at tubig, nasaksihan ko ang kamanghamanghang pagaling ng maraming pasyente. Ang kidney ay may kakayahang mag-regenerate at gumaling kung inaalagaan ng tama kahit na napakahina na nito noon. Ito ay buhay na patunay na ang tamang pag-unawa at pagtitiyaga ang susi upang maging malusok muli ang kidney. At kung patuloy ka pa ring nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan ka na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman ko na nakakuha kang magandang kaalaman at nakita mong kapaki-pakinabang ito para sa iyong katawan.
ang kidney ang pinakatahimik na organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagbibigay ng babala, ngunit kapag nagsalita na ito, kadalasan ay huli na. Ang mahinang kidney ay hindi lamang nagpapakita ang kakaunti o maraming ihi kundi nakakaapekto rin sa sistema ng pagsala ng dugo, presyon ng dugo, buto at kasukasuan, at pagtulog. Kaya naman, madalas sabihin na ang pagpapanatiling kidney ay pagpapanatiling kalusugan at mahabang buhay. Kung babalikan natin mula simula hanggang ngayon, sama-sama nating tuklasin ang 5 uri ng seafood na tila nakapagpapalusok ngunit nakakapinsala sa kidney at makilala ang 3 uri ng ligtas na isda na maring kainin ng ligtas. Ang layunin ay hindi upang matakot kundi upang mas maunawaan ang ating katawan, malaman kung anong pagkain ang gustong kidney at anong ayaw nito, at mula doon ay malaman kung paano ayusin ang dieta ng matalino at ligtas. Sa madaling salita, ang 3 pinakamahalagang prinsipyo upang protektahan ang kidney ay iwasan ang 5 uring seafood na nakakasama sa kidney. Hipon, pusit, alimango, isda sa malalim na dagat, talaba, at tahong. Lahat sila ay mayaman sa phosphorus, purine, sodium, at maaring maglaman ng mabibigat na metal na nagpapahirap sa kidney na nagpapabilis ng pagtaas ng creatinine level. Kumain ng tamang uri at tamang paraan. Bigyan ng prioridad ang freshwater fish tulad ng hito, tilapia, bangus na niluto sa pamamagitan ng pagpapakulo, pagpapasingaw, o pagluluto ng sabaw. Bawasan ang dami ng asin sa mas mababa sa 5 gramo bawat araw upang makapagpahinga ang kidney, habang nakakakuha pa rin ng sapat na nutrients ang katawan. Ang maliliit na pagbabago na ito, kung patuloy na gagawin, ay makakulong na mabawasan ang pangangatingang balat, magpapagaan ng pakiramdam ng katawan, at mas malalim na tulog pagkatapos lamang ng ilang linggo. Regular na magpakonsulta. Bawat 3 hanggang 6 na buwan. Suriin ang creatinine, urea, potassium, at presyon ng dugo upang maagang matukoy ang anumang abnormalidad sa kidney. Ito ang paraan upang maprotektahan ang kidney ng maaga bago lumala ang problema. Ang 3 prinsipyong ito ay parang 3 kalasag na pinakamahusay na nagpoprotekta sa kidney. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi kailangan ng malaking pera, kailangan lang ng tamang pag-unawa at pagtitiyaga. Kapag malusog ang kidney, stable ang presyon ng dugo, magaan ang puso, at masigla ang isip, iyon ang nararapat na gantimpala para sa mga marunong makinig sa kanilang katawan. Bago matapos, gusto kong ipaalala sa inyo na hindi tayo nilalabanan ng katawan, minsan lang ay hindi natin naiintindihan na humihingi na ito ng tulong. Kung nakakain kang ng isa sa 5 mapanganib na uri ng seafood na nabanggit, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang malaman ko upang makapahanda ako ng detalyadong video na nagtuturo ng ligtas na mga alternatibo. At kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring ay like, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga kaibigan mo upang malaman din nila kung paano protektahan ang kanilang kidney bago pa huli ang lahat. Tandaan, ang kalusugan ay hindi isang himala kundi resulta ng tamang pagpili araw-araw. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 pagkain na nakakatulong na linisin ang kidney araw-araw, na magpapagaan ng pakiramdam ng katawan, magpapaliwanag ng balat, at mas malalim na tulog ng hindi kailangan ng gamot. Tandaan na panuorin upang sama-sama nating alagaan ang kidney ng epektibo.